Alright, magandang araw sa inyo lahat at nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan mga minamahal na OFW. May nag-viral na video ng isang OFW sa Singapore kung saan ibinibida niya ang naitulong sa kanya ng OWA nung siya po ay umuwi sa Pilipinas. Nakatanggap lamang po siya ng 20,000 pesos. Pero ano nga ba itong sinasabi ni Kabayan, bakit paano siya nakakuha ng 20,000 pesos? At sasagutin natin yung tanong ng maraming OFW kung kapag po ba sila ay mag-for good na sa Pilipinas, ay mayroon silang dapat na matanggap sa OWA. We're talking about financial program at kung ano man, assistance ng OWA. Panoorin natin kung ano ang ibig sabihin ni ate dito sa kanyang video. And then, we'll see kung ano ba ang matututunan natin, mga kapatid ko. Okay? So, let's dive in. 8,000 kay Uwa. May nag-message sa akin kung ano daw yung ginawa ko. So, ito yung ginawa ko, guys. Pumunta ako doon sa office mismo ng OWA sa Davao, dyan sa Oyanggo rin. And then kung may OWA office kayo sa inyong lugar, pwede kayong mapunta. Dinala ko lang doon yung aking passport at saka yung contract ko na nagpapatunay na hindi ako nakatapos ng aking kontrata. Nagtanong ako kung maka-avail ba ako sa kanilang livelihood program. Livelihood program po kasi yung guys, yung 20,000 na ayuda yun ng OWA kapag ikaw ay hindi nakatapos ng kontrata at gusto mo nang mag-for good sa Pilipinas. Pero, pwede ka rin naman guys, kunwari yung 20K is na-failure mo yung negosyo na naanuhan mo yung 20,000, hindi successful yung negosyo mo doon sa 20K. So, pwede ka pa rin guys makapag-apply. Ako nga, diba, nakabalik ako ng Singapore. Pero, kapag kukuha ka ulit, kunwari ako, uuwi na naman ako ng Pilipinas, tapos mag-a-apply, hindi na po ako pwede kasi once lang po tayo makakuha ng kanilang livelihood program, guys. Hindi yun paulit-ulit. Once lang po pwede. So, yan lang guys. Sana ay nakatulong. Alright. Yun, napakalinaw. Livelihood program. Ang tinutukoy po niya is Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. At malinaw po sa sinasabi ni ate na siya po ay distress. So, sino-sino po ba ang mga qualified dito sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program? Pero let me tell you, ano nga ba ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program? Isa po siyang package livelihood support. Ibig sabihin, sa mga taong distress, minaltrato, hindi naging maayos ang kanyang pagtatrabaho sa abroad, makakatanggap sila kung sila ay qualified sa suportang livelihood. Intended to upang mag-provide ng immediate relief para sa mga returning members OFW, distressed man o na-displaced na wala ng trabaho dahil sa gera or terminated na walang rason, etc. Amounting about 20,000 pesos maximum. Start up po yan. Or additional capital for livelihood project. Nabanggit din niya na nagdala siya ng mga sumusunod. OWA membership records. So, siyempre, kailangan member ka ng OWA. Pwede kang pumunta sa OWA regional offices po. Application form and personal undertaking, sariling salaysay, that the cash assistance will be used solely para sa livelihood activities po para sa mga OFW. Ito po yung kabahagi ng reintegration unit or focal person. Proof na kayo po ay na-repatriate or returned to the Philippines, passport, travel documents, airline ticket, or boarding pass. Kailangan ipakita ninyo yan. Proof of displacement, gagaya ng termination letter, referral letter, certification from Polo or Embassy, SENA or complaint, request for repatriation, etc. In this kind of requirements na binanggit nating proof of displacement, kadalasan kapag ang gobyerno nagpauwi sa isang OFW, ay makatatanggap naman talaga siya ng pruweba, certification coming from the government.
yan ay makukuha maaari sa polo or sa embassy. And syempre, barangay certificate or clearance, proof of residency yan. Tama naman siya. Ito po ay binibigay sa mga displaced. Pero kung hindi po kayo magsasucceed, pwede rin naman po kayong mag-abroad pa kung gusto nyo mag-abroad ulit. Pero kapag na-displace ulit kayo, kukuha ka ulit nito, hindi na kayo makakakuha ulit. So how to avail these services po? Bisitahin nyo lamang po ang OWA Regional Welfare Office that covers the permanent address of the OFW. For example, si ate ay taga Davao, so pumunta siya sa regional office ng OWA sa Davao. Get a queuing number or queue in the line, present and submit requirements. Attend nyo po yung mga scheduled enterprise development training kasi may training naman talaga yan, o kaya yung session sa regional offices po. And so on and so forth. Mga kababayan ko, let me clear this po. No? Hindi tayo makakatanggap ng kahit anuman ng pera sa OWA kung tayo po ay nakatapos ng kontrata. Kahit pa, no, kayo po ay OWA member or hindi. Sa madaling sabi mga kababayan, hindi po bangko ang OWA. In other words, kayo po solely nag-abroad to earn money. So, hindi po ang OWA magbibigay sa iyo ng pera dahil hindi ka nakaipon. It is your responsibility how to impok. Paano ka makaka-impok? Paano ka makaka-uwi ng pera para sa pamilya mo once na mag-for good ka? Maraming programa ang OWA na pwede mong applyan. Pero huwag ka nang mag-assume o huwag ka nang umasa na makakatanggap ka ng pera solely para sa mga natapos o matatagal ng OFW sa abroad at bibigyan ka ng OWA ng pera pagdating mo. So you have to apply. Marami namang programa yan. May educational program, may loan pa nga yan, and this one, Balik Pinas, Balik pa Hanap Buhay program at kung ano-ano pa. So I hope naging malinaw po sa inyo kung ano po ang dapat nating malaman pagdating sa OWA. Magandang araw sa inyo lahat and mabuhay ka, kapatid.